Intindihin na lang po natin, meron pong order po yan. Maraming salamat po sa ating mga kapulisan. Kaibigan po natin, ulitin ko po, kapartner po namin yan. Kung wala yung ating kapulisan ngayon, yung sistema ay katahimikan ngayon sa lugar natin, hindi rin natin makakamtan yan. Kaya pakiusap ko po sa inyo. Mga kapulisan, saludo po kami. Umpisahan po natin sa ating pamamagitan, sa ating karapatan, na ang pagsalita ng tama, ang paglaban sa hindi tama, ay simulan po natin. Napapansin naman po natin ngayon, yung totoong balita, uhaw na uhaw tayo. Buti na lang may mga vloggers na sila ang nagsasabi ng hindi kayang sabihin. Sino ang presidente na lumaban sa mga oligarchs? Duterte! Duterte! Alam niyo ho ba, bukod sa aming mga politiko, ang mas malaki ring kasalanan yung mga oligarch. Dahil sa interest ng kanilang hanap buhay, ng kanilang negosyo, kaya nilang magbigay ng pondong bilyong-bilyon para sa mananalong politiko. Tingnan niyo ho ang nangyayari sa ating bayan. Lahat pinaglalaroan na lang ng mga politiko. Samantalang 33 years ago, yung ating konstitusyon nakalagay, dapat gumawa ng enabling law ang ating pong mga congressman para sa political dynasty. Wala hong nangyari. Dahil sa ating EDSA, dahil namulat ang mga ordinaryong tao, lumaban, tumindig para magkaroon ng pagbabago. Ang ating konstitusyon, ginawa po yan dahil sa people's power. At nakalagay din po doon, binigyan ng pagkakataon yung mga sektor na napapabayaan, kaya nagkaroon ng party list. Tingnan nyo ho, sa ultimo party list, kinakamkam na ng pamilyang politikong dynasty. Sila-sila na lang bulat sa poll. Yung problema noon, kung noong nakaupo sila, sana kung kaya nilang gawin at pag may mamalasakit sila, nagawa na nila. Lumaki ng lumaki ang problema at sila pa rin ba ang aasahan nating magbibigay ng solusyon sa problema natin? Nek-nek nila. Alam, tayo rin kasi, tayong mga maraming maralita ang may kasalanan din. Dahil ipinagbibili natin sa halagang barya ang boto natin. Di bali yung boto ang ibenta nyo, wag lang yung boto ninyo. Kaya kung gusto nyo ng pagbabago, itama natin. No? Itama natin. Dahil kung talagang mapilit at ang dami nilang pera, na pera rin naman natin, tanggapin nyo yung pera. Pero iboto nyo yung kanila na ang lahat ng posisyon, pati ba naman party list kanila na. Alam nyo, sino may kasalanan yan? Tayo. Kasi hinahayaan nating mangyari. Sa konting barya, bilyong-bilyong piso ang kapalit
ng ginagawa niyo. Mamulat na tayo. Mamulat na tayo. At kung sino pa yung totoo, siya ang inaatake ngayon. Yun ang nakakalungkot. Kung sino yung hindi nagnakaw, siya ngayon ang inuusig. Yung nagnakaw, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Kaya tumitindig po ko ngayon sa inyo. Distrito 2, Payatas, Holy Spirit, Commonwealth, Silangan, Batasan Hills, kilala niyo po si Tatay Rami. Kaya bilang isang tatay, pinoproteksyonan ang kanyang pamilya. Yan din ang binigay sa atin ni Tatay Digong. Ang Tatay Digong, kita niyo naman po, simpleng buhay, simpleng pamumuhay. Inuusig ngayon at ginagawa ang lahat para sisihin ang taong tunay na nagmahal sa atin. Mamulat na ho tayong taga-Distrito 2. Mamulat na po tayong may mga edad na. Dahil ang ating pagmumulat ang makikinabang ang mga anak at ang mga young generation. Kaya sana po, ulit-ulitin ko, hindi tayo ika-bayaran dito. Hindi tayo pinuwersa rito. Nandito tayo dahil gusto natin may pagbabago. Duterte! 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 Ulitin ko ha, ulitin ko. Tayong may edad, may obligasyon sa mga bata. At ang mga batang yan, pareho tayo 66 years old na ako eh. Tiguang na. Kaya, ang ating hong gagawin, itatama lang natin yung mga nagawa natin hindi tama doon. At wala hong huli sa pagbabago. Sana pag-uwi ninyo, kausapin ninyo ang mga kakilala nyo. Imulat nyo sila unti-unti para pag tumayo ulit tayo rito, mas malaki ang boses natin. Baka ho, meron kayong istorya, karanasan, nung kapanahonan ni Presidente Duterte ay nagkaroon ng katahimikan at nasalba ang inyong pong sitwasyon. Aanyahan ko kayo rito, pwede ko kayo magsalita rito para po malaman na ang mga ordinaryong tao na kinabang sa war on drugs ng ating Presidente. Ulitin ko, ito po ay karapatan natin bilang isang mamamayan ng ating bansa. Karapatan natin na tayo ay magsalita at lalong mas karapatan natin dahil sa panahong ito mahirap ipaglaban ang tama. Sana yung nakikipaglaban sa tama, samahan naman po katahimikan at kapayapaan. Kaya po sa inyo, kailangan na naman po natin ipaglaban natin ang ating karapatan. Naulitin ko, walang usaping politika rito,
Ang usapin dito, suportahan natin ang taong nagmahal sa atin. Ang taong nag-angat ng uri ng pagkabuhay natin.